Ako po ang nagpayo kay Presidente Duterte na kumalas na dyan sa ICC ng ating bansa sapagkat napansin nga natin na ang tinutugis nito ay yung mga itim. Wala itong tinugis na puti. At saka napapansin natin talagang pinupolitika lamang. Kaya yung ginawa ni Presidente Duterte nung sinampahan at tinatanggap nila na sila may jurisdiction kahit na wala. Eh doon, nakita na natin na talagang hindi siya tatantala. Kaya ang payo natin kumalas. Kumalas nga tayo. Kaya ang ICC, ang kanyang reputasyon na yun, masama. Kaya pati Amerikano, tinanggal na yung pondo na binibigay sa kanila. Kasi yung ang ICC, nabubuhay lamang yan sa pondo ng mga miyembro. Pag walang pondo, walang mangyayari sa kanila. Unang-una, problema, pasok. Maraming illegal na nakakapasok. Pag nakapasok yan, siyempre, gagawin niya, puro illegal din. Kaya ang kailangan, strict enforcement of the law. Ang striktong mahigpit na pagpapatupad ng batas. Otherwise, problema nga, baka ginan yan. Bakit hindi stricto? Kasi, yung mga supposed to being nagpapatupad, nasusugulan. So, kaya nakakapasok yung mga, di ba marami ng ganyang istorya. May mga napakulong na nga. Marami na nakakulong hanggang ngayon. Ang ibig kulang ang ginagawa para pigilin ang pagpasok ng mga illegal na droga dito sa ating bansa. Kulang din ang paggamit ng confidential funds sa tamang pamamaraan. Sapagkat kung gagamitin mo lang ang confidential funds sa tamang paraan, marami kang mahuhuli niya, gaya ng ginawa ni Presidente Duterte. Alam mo ang kaibahan kasi, noong panahon ni Presidente Duterte, ito ang sikreto ni Presidente Duterte. Wala po siyang bagahe. Hindi siya interesado sa posisyon. Ayaw nga tumakong presidente, di ba? Pinilit ko pa, 10 taong kong niligawan yan. Hindi rin siya maaaring mapakiusapan pag illegal na bagay ang gagawin o nabag sa batas. Hindi rin siya mai-impluensya. Hindi mo rin siya matatakot. Meron siyang sariling paninindigan. May malasakit sa mga taong salat sa yaman, salat sa pribileyo, salat sa benepisyo. At siya yung nagpapatupad ng batas. Wala siyang pakela kung ikaw ay kaibigan, kamag-anak, o hindi ka kalyado sa politika. Nakita nyo nung sa cabinet, tinanggal niya ang mga miyembro ng kabinete na nabahiran ng katiwalian. Marami siyang tinanggal, mga heads of offices. Ganun ho siya. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, dahil matagumpay niyang ipinatupad ang batas ng walang kinikilingan, hanggang ngayon, yung kanyang mga legasiya na ipinamalas bilang alkalde ng kanyang bayang Davao, bilang kongresista, bilang vice-alkalde, kahit siya pa nagsisimula bilang piskalo, public prosecutor, at naging presidente na nga. Aba, hindi yung nakakalimutan ng tao. Kasi talaga namang kagulat-gulat. Kamangha-mangha ang kanyang ginawa. Kasi nga, wala siyang agenda. Yun, kagandahan niya. Wala siyang agenda. Hindi siya nasisilaw sa pera at sa kapangyarihan.
Hindi rin siya natatakot. Kaya kita nyo, kahit na alam na arrestuin siya, sinuong niya, panganib, gawin niya na, do your worst. And he will do his best. And ganun na nga nangyari. His detractors, his enemies, did the worst. And he's trying to do his best as a detainee at The Hague. Yan ang kaibahan. Kaya mahal na mahal ng taong bayan ang kanyang mga iniwan na ligasiya, yung nakakalulang mga build projects na napaka rami. Di ba natatandaan nyo nung kahit saan ka tumingin nun dito sa Metro Manila, sa probinsya. Talagang maraming construction projects, pati mga airports, lahat, kahit sa lahat ng sektor, tumugon siya sa pangangailangan. Yun lang sahod ng mga pulis at militar, kita mo, dinoble niya. At yung OFW sa panahon ng pandemic, hindi niya pinabayag, kinalingan niya. Kahit na nung natapos na pandemic, nandun pa rin. Yung mga magsasakang yan, mga mangingisda, yung mga guro, mga nurses, mga drivers, ordinaryong tao. Wala. At kita nyo, nanginginig yung mga criminal doon. Takbuhan lahat Nagkaroon tayo ng relatively peaceful, mapayapa, nakakalakad sa gabi ang mga tao nang walang pangamba. Ngayon, Jesus Maria Jose, pakinggan niyo yung mga ordinaryong tao. Nangangamba sila. Nagbali ka na daw, mga droga nila sa mga barangay. Ang krimen, kita niyo, kung kidnapin ng mga mayayamang negosyante, pati mga anak, pinuputulang panandaliri, pinapatay. Ang titindi. Ibig sabihin, malamya ang pagpapatupad mo ng programa laban sa kriminalidad, sa mga terorista, komunista, kakaroon pa nga ng sambuatan So, kaya, nandito tayo ngayon. Tayo ngayon ay nasa isang kalagayan. Gaya nga unang nabanggit natin nung tayo nagsalita sa Malaysia Embassy. The rise and fall of a country lies on the kind of governance it has, made through the elected officials as well as the appointed officials. If the governors, ibig sabihin, governors, yung mga nagpapatakbo, ay magsisilbihan ng tapat at tutugon sa pangangailangan ng bayan, yan ay magiging epektibo at uunlad ng bayan. Kaya sa ganong pamamaraan ng pamamahala ng gobyerno, aakyat siya. So it will rise. But kung ikaw ay hindi tumutugon at tumataliwas ka sa iyong sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan, bigyan ng proteksyon, talagang mabibigo. Ay gaya ng mga ginawa nga ngayon. Yung due process, binabasura nila. Yung pagsalakay nila sa Kingdom of Jesus Christ. Ang pagsira sa banal na lugar, sa mga ari-arian, ang pananakit sa mga miyembro ng KOJC, ang pagpapakulong dito kay Pastor Tibulo, ang ginagawa nilang pang-aapi, pag-usig, pagsampa ng impeachment complaint na wala namang kabata-batayan sa paktual at serigat, ang pag-aaresto kay Presidente Duterte, illegal, pagditini sa kanya sa Villamor Hermes, kung saan pati mga abogado niya hindi pinapasok, pati anak niya hindi pinapasok, pati senador hindi pinapasok.
at sinuko pa sa ICC sa harap ng programa at posisyon ng gobyerno na walang jurisdiction ang ICC. O iyan pong mga bagay-bagay na yan ang nagpapabagsak. Iyan ang klaseng governance. Kaya nga sinabi ko, the rise and fall of a country lies on the kind of governance it has. Yeah. Yes. Perte sa pagkuyang administrasyon. Hindi naman naglaho. Kung hindi, marami ang hindi ipinagpatuloy sa at ito'y labag sa pinangako ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya, yung mga sinirang sindikato ng droga, yung mga kriminal, nagbabalikan. Kaya dapat ituloy kung ano yung pinangako sa bayan. Gawin. At huwag nang magpa-impluensya sa kanyang mga kaalyado. Gawin niya na ang kanyang tungkulin ng walang kinikilingan at nakatuon lamang kung ano ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang presidente ng bansa. At palagi nating sinasabi, sa ligang batas, isa lamang ang iyong tungkulin. The primordial duty of a government of which the president heads is to serve and to protect. Yan ang pangunahing tungkulin ng isang pamahalaan. Ang pangalagaan, ang kapayapaan, ang pag-unlad ng bansa, ang pagbibigay ng proteksyon at paninilbihan ng tapat ng isang presidente bilang pinuno ng pamahalaan. At yan, bigo. Kaya may 3 taon pa naman, palagi nating sinasabi. At the end of the tunnel, may liwanag pa naman. Baka sakali baguhin. Otherwise, maniwala kayo. Sigurado, magkakaroon tayo ng pag-ulit ng kasaysayan kung kailan nagkaroon ng mga pagbabago ng mga hawak ng kapangyarihan. Well, hindi natin unang-una, yung kay Inday Sara, meron siyang batayan sa kanyang pagsasabi na yung ICC. Ang tinutugis lamang ay yung mga lahing itim, black race. Nasa brown race tayo. Hindi tayo puti. Alam mo, as early as 2017, ako po ang nagpayo kay Presidente Duterte na kumalas na dyan sa ICC ng ating bansa. Sapagkat napansin nga natin na ang tinutugis nito ay yung mga itim. Wala itong tinugis na puti. At saka napapansin natin talagang pinupolitika lamang. Kaya yung ginawa ni Presidente Duterte nung sinampahan at tinatanggap nila na sila may jurisdiction kahit na wala. Eh doon, nakita na natin na talagang hindi siya tatantala. Kaya ang payo natin kumalas. Kumalas nga tayo. Kaya kung ICC, ang kanyang reputasyon ngayon ay masama. Kaya pati Amerikano, tinanggal na yung pondo na binibigay sa kanila. Kasi yung ang ICC, nabubuhay lamang yan sa pondo ng mga miyembro. Pag walang pondo, walang mangyayari sa kanila. Kaya siguro, yung mga nandiyan sa ICC ngayon, pag-aralang mabuti, kung gusto nilang manatili ang kanilang organisasyon, suliing maigi ang kanilang mga patakaran. Bakit? Wala silang inuusig na puti.
at nag-i-issue ng warrant doon sa tatlong puti, hindi naman napapatupad. Kumbaga, parang pakitang tao lamang. Parang to justify na si Presidente Duterte binisyo nila ng warrant of arrest. Yan ang katotohanan. Unang-una, wala kang maaasahan na sasabihin ng tagapagsalita ng prosecution team na labag sa kanilang interest. Siyempre palaging pabor at pakontra sa kalaban. Natural lamang yan sa kanila. Pero natatawa nga ako dyan sa mga spokesperson na yan. Yung tatlong bagay spokesperson ng iba't ibang opisina. Yung sa House, yung sa prosecution team, at sa impeachment court. Nagpapaligsahan sila ng galing eh. Pagkakataon na sumikat eh. Kaya mapapansin mo ano mga pinagsasabi nila para mapansin ng media. Pero suriin natin sa malumanay at malalim na pamamaraan yung mga sinasabi nila. Tingnan natin yung sinasabi niya sa impeachment na hindi lumabag. Matagal na ho natin. Sa programa natin, ulit-ulit na nga natin sinasabi yan. Yung wala pang impeachment sinasabi natin walang basehan ng impeachment complaint. At nung naghain nga ng isang impeachment complaint, tapos sinundan pa ng dalawa at yung pangapat, isa tayo sa mga nagsasabi na may problema kayo dyan. Yung 1-year ban, hindi nyo sinusunod. Ang kanyang paliwanag, hindi naman dumaan sa committee rules yung tatlo. Kaya wala yun. Dahil ang sabi sa ligang batas, pag nakawa ka ng 2/3 vote, hindi na dahil sa Committee on Justice, diretso na. Kaya nga nilagay sa saligang batas na pag merong complaint, ibigay mo agad sa, kung hindi tayo nagkakamali within 10, ibigay mo na dyan sa Committee on Justice nang mapag-aralan nila kung compliant sa forma at sa sustansya. And then, kung hindi tayo nagkakamali, within 3 days, ibibigay mo na sa plenary para desisyonan nila o ipapile nila o hindi. Hindi nga nila sinunod Kaya may problema talaga kayo dyan. Kaya nga hindi ba kinu-question sa Korte Suprema? At pati na nga yung impeachment court, duda sila na lumabag. Kaya pinabalik nila Pinabalik nila. Yan ang nangyari dyan. Kaya may problema talaga kayo. Na yan ay paglabag sa 1-year ban. Pero alam po ninyo, yung mga gustong magpa-impeach, actually na-impeach na, yung gustong pa-convict, Inday Sara. Kung hindi matuloy impeachment, o hindi mag-file uli kayo sa susunod na taon, kailangan susundin niyo ang proseso. Hindi po pwede yung tapos kakantsaw-kantsaw kayo na, akala ko ba, ready kang pagtanggol at sabi mo pa, you prefer blood bath. Sabi niya nga, blood bath sa akin, madugo. Ready ako. Ang problema, siniraan niyo ako ng siniraan. Kaya sinasabi ko sa inyong ready. Pero, that presupposes that you're going to file the complaint in accordance with the Constitution. You cannot be violating the Constitution. At hindi niyo ako pwedeng kaladkarin dyan ng illegal ang prosesong ginagawa niyo. Kaya kini-question ko yan. Pero ako ready. Sundin niyo ang saligang batas at haharapin po kayo. O yan. Unang-una, problema, pasok. Maraming illegal na nakakapasok Pag nakapasok yan, di siyempre, gagawin niya, puro illegal din. Kaya ang kailangan, strict enforcement of the law. Ang striktong mahigpit na pagpapatupad ng batas. Otherwise, problema nga, baka ginan yan. Bakit hindi stricto? Kasi
yung mga supposed to be nagpapatupad, nasusugulan. So, kaya nakakapasok yung mga, di ba marami ng ganyang istorya. May mga napakulong na nga. Marami na nakakulong hanggang ngayon. Hanggat hindi ka nagiging mahigpit sa pagpapatupad ng batas at hanggat meron tayo mga empleyado sa gobyerno na tumatanggap ng suhol, palaging ganyan ang magiging kalakaran dito sa ating bansa in relation sa mga dayuhan. Alam po ninyo, yung isang bansa ay mayroong kapangyarihan at mayroong karapatan na magbigay ng mga reglamento, prosedimento, mga requirement bago ka makapasok sa kanilang bansa. Natural lamang yan. Kaya siyempre, ayaw nilang pumasok ang mga dayuhan na lalabag sa kanilang batas. Yan ay talagang inherent right siya. Pareho din natin. Kaya dapat talaga maging stricto sila. Ang tingnan, ito, tagal na nating sinasabi ito. Siguro, tingnan ng may hawak na kapangyarihan ngayon. At kahit yung mga nakaraan. At yung mga susunod pa. Bakit ba tayo kailangan natin kumuha ng visa para makapunta sa Amerika? Ba't ang mga Amerikano hindi kailangan ng visa? Bakit walang reciprocity yata? Parang unfair yata yun. Matagal tayo. Pumipila tayo ng matagal. Ako, kahit nung cabinet member po ako pumila. Sumunod ako sa kanilang proseso para makakuha ng visa, makarenew. Ang tanong lang mo natin, at ang administrasyon, at ang mga opisyalis natin sa Kongreso, tingnan niyo maigi, bakit ang mga Amerikano hindi kailangan ng visa? Tayo, kailangan natin visa para makapasok. Sila, hindi. Pwede silang pumunta dito sa atin. Di ba? Something is wrong. Something is rotten. Alam mo yun, si Presidente Trump, magaling yun eh. Magaling na mag-estratehiya. Pero ako naniniwala ako na yung Iran at Israel, matitigil ang putukan na yan. Kasi alam ng bawat isa sa kanila at ng iba pang mga kaalyadong mga bansa na hindi maaaring ituloy-tuloy nila ang digmaan yan sapagkat maapektuhan tayong lahat yan. Maapektuhan na nga eh. Kaya sigurado, hindi magtatagal yan at magkakaroon niya ng ceasefire. Nagtataka naman ako, ba't ka pa nagtataka? Politika yan. Gusto nilang tanggalin si Vice Presidente Inday Sara bilang kandidato sa Panguluhan. Kaya in-impeach at gusto ngayong i-convict. Yun lang yun. Tingin ko hindi. I could be wrong, but alam po ninyo. Yung Republic Act 9851, merong kulatilya doon. Dahil mga pinaliwanag ko na sa inyo ng mga ilang programa na nating nakaraan. Na yun ang ginagamit ng gobyerno na pag may iniimbestigahan sila ng isang suspect, pag ito ay ni-request na supo sa isang bansa o sa isang international tribunal, pwede nilang ibigay. Pero meron namang kulatilya, hindi naman karakarang ibibigay mo. Papadaanin mo pa rin sa prosesong itinatakda ng saligang batas. At yun na hindi nila sinunod. Merong safeguard or it's abuse. Kaya nga sinasabi natin na kahit nasa ilalim ng Rome Statute, you cannot just enforce
a warrant of arrest issued by it. It has to pass through a judicial authority. Kaya ang Rome Statute. And at the same time, dito rin sa atin, ang ating extradition treaty also says that you cannot just extradite or surrender a person subject of a criminal investigation to a foreign country. Yeah. Unless file ka ng petition sa hukuman, kailangan dinggin mo na yan. Yan ang regla dyan na hindi nila sinunod. Eh, wala naman dito sa Pilipinas ang ICC na sa Hague. Huwag papasukin. Huwag kayang pakialaman. Eh, pumapayag eh. Di ba? Tinatanong iba dyan yung DOJ. Pumapayag sila. O, isang pa, napta. Sa bulsa. Ngayon ang sinabi ko, kahapon, kung hindi tayo nagkamali kahapon, sinabi ko yun. Yung sinasabi nila na 13 trillion ang 6 na trillion daw doon ay yung foreign debt sa panahon ni Presidente Duterte yun. Eh ngayon 16 million plus na. Yung 6 million na utang ang administrasyon Duterte, yun ay sa buong 6 na taon. Pero yung utang na sa panahon ng administrasyon na halos, kung hindi man halos sobra ng 3 million. Sa 3 taon lang yun. 3 taon. At wala pang nakikita na mga malalaki ang proyekto, mga programa upang mabigyan ng katugunan ng mga suliranin sa iba't ibang sektor ng ating bansa. Hindi kagaya nung panahon ni Presidente Duterte. Nakita mo yung talagang mga gaya ng sinabi ko kanina, mga nakakalulang infrastrukturang mga proyekto. Ang pagtulong sa lahat ng sektor ng ating lipunan, ang pagsira sa droga, mga sindikato, mga teroristang yan. Napakaganda ng nagawa. Nakita resulta. Pero dito, ang nakikita ng tao, yung korupsyon, yung tiwali, ginagamit sa halalan, binibili yung mga kongresista para pumirma doon sa impeachment. Lahat ng klase. So kaya, nagre-react ang taong bayan.